Naranasan mo na bang magkaroon ng pakiramdam na may isang bagay na malapit ng mangyari? Isang hindi maipaliwanag na enerhiya. Isang bulong sa hangin. Isang kakaibang panaginip na paulit-ulit mong napapanaginipan? Parang may mensahe ang universo. Isang senyales na hindi mo dapat balewalain. Ngayong gabi, habang nakaupo ka sa harap ng screen na ito, maaaring hindi mo alam na may isang cosmic na lihim na nais iparating sa iyo. Hindi ito pangkaraniwang hula. Hindi lang ito isang random na prediksyon ng mga bituin. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Isang propesya na maaaring baguhin ang takbo ng iyong buhay at ito ay magsisimula sa ika-30 ng Marso, 2025. Sa araw na iyon, ang kalawakan ay magkakaroon ng isang bihirang pagkaka-align, isang sandali ng mahiwagang koneksyon sa pagitan ng mga planeta na kayang baligtarin ang tadhana ng mga piling nilalang. Ngunit hindi ito para sa lahat. 3 natatanging zodiac signs lamang ang makakatanggap ng biyayang ito, 3 piling nilalang na isinulat na sa mga bituin ang pagyaman. Maaaring isa ka sa kanila. Maaaring ito na ang matagal mong hinihintay na pagkakataon. Kaya, manatili ka hanggang dulo ng kwentong ito. Dahil maaaring ang kwento mo mismo ang isasalaysay natin ngayong gabi. Ano ang kahalagahan ng ika-30 ng Marso, 2025? Bakit ang 3 zodiac signs na ito ang napili? Ano ang dapat mong gawin upang yakapin ang swerte at kasaganaan? Ihanda mo ang iyong sarili. Dahil ang kapalaran mo maaaring magbago sa isang iglap. Ang lihim na pintuan ng kayamanan. Isang cosmic phenomenon na hindi pa nangyayari noon. Ayon sa mga eksperto sa astrolohiya, ang ika-30 ng Marso, 2025 ay isang pambihirang cosmic turning point. Sa araw na ito, magtatagpo sina Jupiter, ang planeta ng kayamanan, at Uranus, ang planeta ng biglaang pagbabago. Kapag nangyayari ang ganitong alignment, nagkakaroon ng hindi inaasahang pagyaman, swerteng hindi maipaliwanag, at mga pagkakataong kayang baguhin ang buhay ng isang tao sa isang iglap. Noon, nang mangyari ito sa nakaraan, biglang tumaas ang stock market. Nagpayaman sa maraming investor. May mga politikong nanalo kahit hindi inaasahan. May mga karaniwang taong nagising na biglang milyonaryo. Pero ngayong 2025, kakaiba ang mangyayari. Mas eksakto ang enerhiya nito. Tumutok lamang ito sa 3 zodiac signs na nasa perpektong posisyon upang makatanggap ng cosmic jackpot. Ikaw ba ay isa sa kanila? Zodiac sign #1, Aries ang matapang na mandirigma. Ang kwento ni Ryan. Si Ryan ay isang ordinaryong empleyado. Trabaho-bahay trabaho. Paulit-ulit ang kanyang buhay. Gusto niyang magsimula ng negosyo. Pero hindi niya alam kung paano. Hanggang sa dumating ang ika-30 ng Marso, 2025. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang abogadong hindi niya kilala. May isang malayong kamag-anak na pumanaw at iniwan sa kanya ang isang lumang lupa. Hindi niya ito pinansin noong una. Pero nang ipagbili ito, nagulat siya, ito pala ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ano ang sikreto ng Aries ngayong 2025? Pinamumunuan ni Mars, ang planeta ng aksyon at lakas. Aries ay likas na matapang at risk-taker. Ang Jupiter at Uranus ay papasok sa kanilang bahay ng kayamanan. Kaya anumang investment o business idea nila ay maaaring sumabog. Ang swerte ng Aries ay mabilis. Kaya dapat nilang sundin ang kanilang instinct at hindi matakot sa pagbabago. Tip para sa Aries: maging handa sa biglaang oportunidad. Huwag matakot sa pagkuha ng risk. Pero siguraduhing pinag-isipan ito. Maging bukas sa hindi inaasahang biyaya. Zodiac sign #2, Virgo ang tahimik na STRATEHISTA. Ang kwento ni Mia. Si Mia ay isang guro. Simpleng tao. Tahimik lang at hindi mahilig magpakita ng kayamanan. Pero matalino siya, mahilig mag-invest. Nag-aaral ng market trends.
At hindi basta-basta gumagastos. Noong ika-30 ng Marso, 2025, ang isa sa kanyang matagal ng hawak na share sa isang maliit na tech startup ay biglang sumabog. Nabili ang kumpanya at ang kanyang maliit na investment ay naging multimilyonaryong payout. Ano ang sikreto ng Virgo ngayong 2025? Pinamumunuan ni Mercury, ang planeta ng talino at estratehiya. Kaya magaling ang Virgo sa paghawak ng pera. Ang kanilang bahay ng kita ay makakatanggap ng malakas na cosmic boost. Kaya mas mabilis ang pagyaman nila. Dahil masinop sila, ang kanilang matagal ng pinagpagyaran ay sa wakas magbubunga. Tip para sa Virgo: huwag mag-alinlangan sa matagal ng plano. Oras na upang anihin ang bunga ng pagsisikap. Patuloy na mag-research at huwag magpadala sa takot. Magbukas ng isip sa hindi inaasahang pagkakataon. Zodiac sign #3, Pisces ang malikhain na MAPANGARAPIN. Ang kwento ni Leo. Si Leo ay isang artist. Pero walang naniniwala sa kanya. Palaging sinasabihan na maghanap ng totoong trabaho. Pero hindi siya tumigil sa pangangarap. Noong ika-30 ng Marso, 2025, isa sa kanyang digital artworks ang biglang naging viral online. May isang global buyer na nagbayad sa kanya ng halagang hindi niya kailanman inakala. Sa isang gabi lang, nagising siyang milyonaryo. Ano ang sikreto ng Pisces ngayong 2025? Pinamumunuan ni Neptune, ang planeta ng pangarap at intuition. Kaya malakas ang gut feeling ng Pisces. Ang kanilang bahay ng career at kasikatan ay magkakaroon ng biglaang pag-angat. Kaya posible silang sumikat o kumita ng malaki. Dapat nilang sundan ang kanilang passion. Dahil dito manggagaling ang kanilang kayamanan. Tip para sa Pisces: maging matapang sa pagpapakita ng talento. Huwag balewalain ang instinct. Dahil ito ang magdadala sa kanila sa tamang direksyon. Yakapin ang pagiging malikhain at huwag matakot sa pagiging kakaiba. Astro Wars, ang labanan para sa kayamanan, ika-30 ng Marso, 2025. Isang mabilis, mapanganib, at hindi inaasahang kwento ng swerte, pagtataksil, at kapangyarihang nakatadhana. Prologue, isang mensahe mula sa mga bituin. 3:30 AM ika-30 ng Marso, 2025. Sa madilim na kalangitan, may 3 meteor na sabay-sabay na bumagsak mula sa langit. Bawat isa ay kumikislap sa kakaibang liwanag, pula, asul, at ginto, sa loob ng ilang segundo. Ang buong mundo ay nagising sa isang cosmic shift na hindi pa nangyayari noon. 3 piling nilalang lamang ang makatatanggap ng kapangyarihan ng kayamanan. 3 zodiac signs, 3 kapalaran. Ngunit isa lamang ang tunay na maghahari. Kabanata 1, ang paggising ng 3 hari. Hong Kong, the stock market king, Aries. Sa isang high-rise building, nagising si Ryan Cruz, isang Aries na stock trader. Nanginginig ang kanyang telepono, isang alert. Biglang BUMULUSOK ang stocks. Lumipad ang shares ng Shadow Tech sa 700%. Napabangon siya mula sa kama. Hindi ito normal. Wala siyang ginawa pero kumita siya ng 200 na milyong piso sa loob lang ng isang gabi. Hindi niya alam kung paano. Pero isang boses ang bumulong sa kanya. Ikaw ang unang napili, ngunit hindi ka nag-iisa. Dubai the Secret Investor, Virgo. Sa isang pribadong opisina sa gitna ng disyerto, si Mia Villanueva, isang Virgo na investor, ay tahimik na nagkakape habang nagbabasa ng mga financial reports. Pero biglang may kumatok sa kanyang pintuan, isang matandang lalaking nakasuot ng puting robe. Nasaan ang perlas ng universo? Tanong ng matanda. Napakunot noo si Mia. Hindi niya alam ang sagot. Pero nang tumingin siya sa kanyang wristwatch, nagbago ang oras, bigla itong nagpakita ng 3:30 AM at isang mahiwagang pattern ng mga bituin ang lumitaw sa screen. Ikaw ang pangalawang napili, ngunit may isang paparating. New York the Digital Artist, Pisces.
Sa isang maliit na apartment, nakaupo si Leo Ramirez, isang Pisces na struggling artist. Malamig ang kanyang mga kamay habang tumitingin sa kanyang computer screen. May isang anonymous buyer na gustong bilhin ang kanyang artwork at ang halaga. $10 milyon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito posible, pero nang dumampi ang kanyang daliri sa keyboard, ang screen ay nag-glitch. Sa loob ng isang segundo, nakita niya ang sarili niya sa isang malaking art gallery. Napapalibutan ng mga powerful na tao. Ikaw ang pangatlong napili, ngunit ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lang. Kabanata 2, ang laban para sa kapalaran. Geneva, Switzerland. The Arena of Fate. Sa isang underground bunker, nagising sina Ryan, Mia, at Leo. Hindi nila alam kung paano sila napunta roon. Sa harap nila ay may isang lumang stone tablet na may 3 ukit na simbolo. Aries ang mandirigma ng kayamanan. Virgo ang estratehistang hari. Pisces ang alagad ng sining at swerte. Biglang sumabog ang hangin. Isang boses mula sa kalangitan ang nagsalita. 3 lamang ang napili, ngunit isa lamang ang tunay na magiging hari ng kayamanan. Upang makamit ito, kailangang dumaan sa 3 pagsubok: lakas, talino, at intuwisyon. Handa na ba kayo? Nagkatinginan ang 3. Walang gustong umatras. Ito na ang simula ng labanang magpapabago sa kanilang buhay. Kabanata 3, ang 3 pagsubok. Pagsubok #1, ang trial ng lakas, Aries. Ang silid ay biglang lumiwanag. Sa harap ni Ryan, lumitaw ang isang higanteng pader na bakal. Isang simpleng mensahe ang nakaukit dito. Ang kayamanan ay hindi para sa mahihina. Kaya mo bang basagin ang hadlang ng tadhana? Kumunat ang noo ni Ryan. Hindi ito literal na pader, ito ay simbolo ng takot, pag-aalinlangan, at kakulangan sa tiwala sa sarili. Laban o atres. Sa isang iglap, tumakbo siya at hinampas ang pader gamit ang kanyang kamao, pero imbes na bakal. Ito ay isang ilusyon. Ang pader ay nagbukas, at isang gintong susi ang lumitaw. Pasado ka, Aries, ngunit hindi pa tapos ang laban. Pagsubok #2, ang trial ng talino, Virgo. Si Mia ay dinala sa isang malaking chessboard. Pero hindi ito basta laro, ang bawat piyon ay isang tunay na tao. Sa harap niya, isang digital screen ang nag-flash ng isang equation. Kung $10 milyon ang mayroon ka, paano mo ito palalaguin sa loob ng 5 oras? Isang maling galaw, mawawala ang lahat. Pero si Mia, bilang isang Virgo, ay hindi nagpadala sa pressure. Huminga siya ng malalim at gumamit ng logic at precision. Sa loob ng 5 minuto, natapos niya ang puzzle at ang chessboard ay biglang nawala. Pasado ka, Virgo, ngunit hindi mo pa kilala ang huling kalaban. Pagsubok #3, ang trial ng INTUWISYON, Pisces. Si Leo ay nasa isang madilim na silid. Tanging isang kandila lamang ang nagbibigay liwanag. Sa harap niya, isang mystical na pintuan na may 3 kulay, pula, asul, at ginto. Isa lang ang tamang daan. Ngunit wala kang oras upang mag-isip, dapat mong sundin ang iyong pakiramdam. Sa isang segundo, anong kulay ang pipiliin mo? Alam ni Leo na hindi ito tungkol sa logic. Kaya isinara niya ang kanyang mga mata at sinunod ang kanyang instinct, pinili niya ang pintuang ginto. Sa isang iglap, bumukas ito, at sa loob ay isang hologram ng kanyang sarili, isang hinaharap na siya. Nasa taas ng isang skyscraper. May hawak na gintong tiket. Pasado ka, Pisces. Ngunit may isa pang hamon, ang hamon ng pagtataksil. Kabanata 4, ang huling laban. 3 mandirigma, 3 piling nilalang. Ngunit isa lamang ang tunay na maghahari sa kayamanan. Sa harap ni Ryan, Aries, Mia, Virgo, at Leo, Pisces, lumitaw ang isang holographic na figura, isang misteryosong nilalang na tila gawa sa mga bituin at liwanag.
Siya ang tagapagbantay ng kapalaran. Ang nilalang na may hawak ng huling pagsubok. Pinatunayan ninyong kaya ninyong lampasan ang lakas, talino, at intuwisyon. Ngunit sa huli, may isang bagay na mas mahalaga kaysa lahat ng iyon, ang pagsubok ng Loyalidad. Nagsimulang lumindol ang paligid. Ang lupa ay bumukas, at lumitaw ang isang gintong lamesa na may 3 gintong sobra. Sa loob ng bawat sobra, may isang desisyon na kailangang gawin. At bawat isa sa inyo, may pagkakataong pumili ng sarili ninyong kapalaran. Ngunit tandaan ninyo, sa isang segundo, maaaring magbago ang lahat. Ang huling pagsubok ng Loyalidad. Ang 3 sobra. Ang unang sobra ay may nakasulat na, SARILIN ang kayamanan. Ang pangalawa ay may nakasulat na, hatiin ang kayamanan. Ang pangatlo ay may nakasulat na, ISUKO ang kayamanan. Batas ng laro. Kung lahat sila ay pipili ng hatiin ang kayamanan ay pantay-pantay na ipamamahagi. Kung may isang pipili ng SARILIN ang kayamanan at ang dalawa ay pumili ng hatiin, kukunin niya ang lahat at ang iba ay mawawalan. Ngunit kung dalawa o higit pang pipili ng SARILIN, wala ni isa man ang makakakuha at sila ay mabubura sa kasaysayan. Ang oras ay nagsimulang bumilang mula 60 segundo. Ang pagpili ng kapalaran. Ryan, Aries, ang mandirigma ng kayamanan. Ako ang pinakamalakas. Ako ang may karapatang manalo. Ryan ay isang Aries, hindi siya natatakot sa laban. Alam niyang sa laro ng pera. Walang puwang para sa mahihina. Kung nais niyang maging hari ng kayamanan, kailangan niyang kunin ang lahat. Pinili niya ang SARILIN ang kayamanan. Mia, Virgo, ang estratehista. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa plano, diskarte, at tamang desisyon. Bilang isang Virgo, alam ni Mia na ang pinakamagandang paraan upang manalo ay ang magtulungan. Ngunit alam rin niya na hindi lahat ng tao ay kasing tapat niya. Pinili niya ang hatiin ang kayamanan. Leo, Pisces, ang alagad ng sining. Sa dulo ng lahat, ano ba talaga ang halaga ng pera kung mawawala ang sarili mo? Si Leo ay isang Pisces, hindi siya mahilig sa kompetisyon. Pero alam niyang ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan sa sarili. Pinili niya ang ISUKO ang kayamanan. Ang hatol ng kapalaran. Ryan, SARILIN ang kayamanan. Mia, hatiin ang kayamanan. Leo, ISUKO ang kayamanan. Biglang nagliwanag ang buong silid. Boom! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong arena. Si Ryan ay biglang napaangat sa ere. Nakapulupot sa isang gintong kadena. Ang kanyang katawan ay nagliyab. At isang mahiwagang boses ang bumulong sa kanyang isipan. Ang kasakiman ay may kapalit. Ikaw ay magiging pinakamayaman, ngunit ikaw ay magiging nag-iisa. Sa isang iglap, si Ryan ay nawala sa eksena. Ang bagong hari ng kayamanan. Nang magising sina Mia at Leo, sila ay nasa isang malaking glass skyscraper, ang bagong Infinity Tower sa New York. Sa harapan nila, isang legal contract ang nakalatag. Sa bisa ng batas ng kapalaran. Ang natitirang kayamanan ay ipapamahagi sa 2 matapat na kaluluwa. Ngunit sa tabi nito, may isa pang liham. Ngunit ang tunay na kayamanan ay hindi laging nasa pera. Ito ay nasa inyong mga puso, inyong isip, at inyong kakayahan upang gawing mas mabuting lugar ang mundo. Si Mia at Leo ay nagkatinginan. Sila na lang ang natira. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa kanila, ano ang nangyari kay Ryan? Epilogue, ang pagbangon ng isang anino. Sa isang madilim na isla sa Pacific Ocean. Isang black tower ang nakatayo. Sa loob nito, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng isang malaking glass window. Nakatingin sa isang digital stock market board.
Aris Corporation net worth, $10 trillion. Siya ay si Ryan Cruz. Buhay siya, ngunit wala na siyang kakayahang magmahal, makadama, o magtiwala. Pinili mong angkinin ang lahat. Kaya ngayon, ikaw ay mag-isa. Aral ng kwento. Ang pera ay maaaring magdala ng kapangyarihan. Ngunit may kapalit ito. Ang tunay na kayamanan ay nasa mga desisyong ginagawa natin at sa paraan ng ating pakikitungo sa iba. Sa laro ng kapalaran, minsan ang tunay na panalo ay hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. Ang tanong, ikaw, ano ang pipiliin mo? Kung ikaw ay nasa laro ng kapalaran, anong sobra ang pipiliin mo? SARILIN ang kayamanan. Hatiin ang kayamanan. ISUKO ang kayamanan. Comment down below. KONKLUSYON, ang tunay na kayamanan sa larong ng kapalaran. Sa pagtatapos ng ating kwento, isang bagay ang malinaw, hindi lang tungkol sa pera ang tunay na tagumpay. Ito ay tungkol sa mga desisyong ginagawa natin, sa mga taong pinili nating pagkatiwalaan, at sa direksyong tinatahak natin sa buhay. Mula sa tatlong karakter na nakilala natin, Ryan, Aries, Mia, Virgo, at Leo, Pisces, nakita natin ang tatlong iba't ibang pananaw sa kayamanan. Si Ryan, na pinili ang kasakiman at kapangyarihan. Ngunit sa huli, siya ay naging nag-iisa. Si Mia, na ginamit ang talino at estratehiya upang lumago, at nagtagumpay ng hindi kinakailangang manakit ng iba. Si Leo, na nagtiwala sa kanyang sining at espiritualidad. At sa huli, natagpuan ang tunay na kasiyahan. Ano ang natutunan natin? 1. Ang kasakiman ay may kapalit. Ang masyadong pagnanasa sa pera ng walang malasakit sa iba ay maaaring magdulot ng lungkot. Kahit gaano pa kalaki ang kayamanan mo, si Ryan ay naging pinakamayaman. Ngunit nawala ang kanyang koneksyon sa mundo. 2. Ang diskarte at sipag ay laging ginagantimpalaan. Hindi minadali ni Mia ang kanyang tagumpay. Gumamit siya ng diskarte, tiyaga, at tamang desisyon. Dahil dito, hindi lang siya yumaman, kundi napanatili rin niya ang kanyang integridad. 3. Ang pagtitiwala sa sarili at pasyon ay maaaring magdala ng kayamanan. Si Leo ay hindi naghangad ng material na kayamanan. Ngunit dahil sa kanyang pagtitiwala sa sarili at sa kanyang talento, dumating ito sa kanya ng kusa. Ang yaman ay hindi palaging nasa anyo ng pera, minsan. Ito ay nasa anyo ng kasiyahan at kalayaan. Ano ang susunod na yugto? Sa ating totoong buhay, hindi tayo palaging may pagkakataon na pumili ng isang gintong sobra. Ngunit bawat araw, bawat desisyon na ating ginagawa ay isang hakbang papunta sa ating kapalaran. Kung ikaw ay isang Aries, gamitin ang iyong tapang upang lumikha ng tamang oportunidad. Hindi lang para sa sarili mo kundi pati na rin sa iba. Kung ikaw ay isang Virgo, ipagpatuloy ang iyong diskarte at tiyaga. Dahil ang iyong pagsisikap ay hindi kailanman masasayang. Kung ikaw ay isang Pisces, huwag kang matakot na sundan ang iyong pangarap, ang mundo ay laging may lugar para sa mga taong may malalim na bisyon. Ngunit kahit anong zodiac sign ka pa, tandaan, ang tadhana mo ay hindi lamang nakasulat sa mga bituin, ito ay nasa mga kamay mo. Ang ika-30 ng Marso, 2025, ay maaaring maging isang cosmic turning point para sa ilan. Ngunit araw-araw ay may pagkakataon kang baguhin ang iyong buhay. Ano ang pipiliin mo? Sumali sa The Road to Tranquility. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at gusto mong matuto pa tungkol sa astrology, self-development, at personal growth, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, The Road to Tranquility. I-like ang video na ito kung naniniwala kang ang kapalaran ay nasa iyong mga kamay. I-comment ang iyong zodiac sign at kung ano ang natutunan mo mula sa kwentong ito. I-share ito sa mga kaibigan mong nangangailangan ng inspirasyon sa kanilang buhay.
Tandaan, ang tunay na kayamanan ay hindi lang sa pera, ito ay sa paraan ng ating pamumuhay. At ang daan patungo sa kasaganaan, kapayapaan, at tagumpay ay nagsisimula sa isang simpleng desisyon. The Road to Tranquility, kasama ka sa aming paglalakbay.